Yo, what's up? Good morning, magandang araw sa inyong lahat and sa lahat ng mga viewers natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating maliit na channel. Thank you po sa inyong lahat. Siyempre, bago-bago ang lahat, binabati ko ng happy birthday ang kumpare, kaibigan, katropa, kagrupo, ayan, at kababata natin na walang iba na si Pilan Notel or aka Elton Alep. At yun tol, mabuhay ka hanggang gusto mo. Sana tuloy-tuloy pa ang swerte at mas marami pa tayong matulungan, and of course mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon natin tol. So pasensya na, wala ako dyan at enjoy sa inyo lahat dyan mga tropa, and yun, drink moderately, okay? So yun, magko-comment lang tayo dito sa isang nag-viral nung kamakalawa tungkol doon sa isang member ng LGBTQ at doon sa waiter na pinatayo daw ng 2 hours yata ito. So almost 2 hours, okay? So hindi natin alam yung exact time nito, but base dun sa mga nababasa ko dito sa social media ay nasa almost 2 hours, okay? So hindi na natin babanggitin yung pangalan, letter J, B yung involved dito, at may mga post din siya sa kanyang social media account and also the Twitter na nag-apologize na rin daw yung waiter. This is with regards dun sa nangyaring pag-address kung paano sila tawagin, this ma'am, sir, or ano ba yung proper way or informal or formal way ng pagtawag, okay? So me as a worker in food and beverage industry, or HORECA sabihin mo, yung tinatawag naming hotel, restaurant or cafe, or nasa customer service kami, ganon. We are treating them as guests, or sometimes we are treating customers, depende yan sa setup ng fine dining, casual dining, or any other form of restaurant, fast food, ganon. So ito ay nangyari sa isang establishment or misgendering in the restaurant, sabi nga nila, at ang daming nag-comment and nag-viral din ito sa social media, at na may nakikita akong mga memes. Ayan. So wag naman nating husgahan agad yung tao based dun sa kung ano na nakita natin sa picture or sa video agad, okay? So just early today I sat down to quietly settle the matter. Meron siyang post doon na mahaba, hindi ko na binasa. Just summarize ko na lang, no? I realized na in passionate pursuit of my advocacy, I could have been done with a little measure of kindness. Sadly, quiet absence in because blah blah blah, unnecessary created when ano. So, hindi niya intensyon na masaktan yung tao. But, siyempre, sa atin, as Pilipino, maraming makakamisinterpret ng nangyari na ito. At of course, aalma talaga ang madlang people. Yan, alam naman natin na the way na mag-react ang Pilipino ay talagang toxic, and they prejudge the people, okay? So, para sa atin, merong sigurong konting lapses the way na in-approach niya, pinatayo niya doon, sit down, nag-sit down siya, then pinatayo niya doon, kinausap niya, then nakita ko rin naman meron din photo nung niyakap siya nung waiter, okay? But sana hindi na umabot sa ganung katagal na oras to discuss a simple, or para sa atin is hindi naman na dapat bigyan pa ng big issue yung ganung mga pangyayari, no? So sir, nangyayari yan kahit ako, I was on a customer service area, line area, show area ng kitchen. Nangyayari yan, hindi ko alam kung paano ko i-address either ma'am or sir. Sometimes alam mo na bading, or alam mo na bakla yun, sorry for the words, wala po tayong dinidiscourage bading, pero nakadamit naman ng lalaki, so you can just address them sir. So di ba, mami-misinterpret ka talaga kung ano. It's a matter of perception nung tatanggap ng address na yon, kung negative or positive para sa kanya. Then kung nakapandamit naman ng babae, and then alam mo naman na lalaki siya or bading,
Ang Pilipinas kasi we are open sa ganyan, 'di ba? Unlike sa mga other Arab country na bawal yung pag lalaki ka, Muslim ka, o lalaki talaga 'yan. So hindi ka pwede magdamit ng magladlad, gano'n. Unlike sa atin na open 'yan. So wala namang kaso 'yon. So yun, na misinterpret lang siguro yung the way kung nakapambabae siya, maybe they will address ma'am, ganon. Pero hindi mo alam kasi yung magiging approach parang maiilang ka na sabihin kung sir ba talaga or ma'am yung proper way ng pagtawag dito. So yun, kumalat sa social media, and then mga friends and ang daming mga memes, and then may mga Facebook page or na entitled masyado po kayo sir, ganyan. And then meron pa yung post na meron siyang achievement bago kayo mang-hate, look what I have. So hindi naman yun yung point dito the point is the respect, di ba? So kung ano man yung narating mo sa buhay, you're very successful, wala namang kaso yun. You should be proud of yourself regarding that. Pero hindi ka naman basta rin i-prejudge ng tao without your rude action na ikaw rin ang gumawa kasi ng sarili mong imahe. Dito kasi sa social media world, isang pagkakamali mo lang, they will prejudge talaga yun ang totoo dito sa Pilipinas. Iuhusgahan ka na nila, and then ganyan, and then may mga follow-up post pa siya dito regarding that. So sabi niya, pag-inggit, pikit, bago nyo ako husgahan, tignan nyo muna ang aking mga nakamtan, mga hampas lupa. So yun yung para sa mga haters niya, kasi pinutakti na siya ng mga haters dito sa social media, di ba? So i-accept natin na ganun talaga. That's the consequences of every action na gagawin natin when we are doing something na magba-viral through social media. So accept natin yun, dapat buo yung loob natin when we do that, okay? So hindi natin masisisi yan. Maybe paraan niya lang to para sumikat siya, kasi alam naman natin good or bad publicity is still a publicity, okay? So hindi ko to kilala at kung ano man ang achievement niya sa buhay, honestly wala namang kaso yun kung ano man yung achievement mo. Unang-una, hindi ko rin siya kilala, and then ayun. So lesson learned, yun anak. Sabi niya dito, nagsorry na yung tao, bakit hindi ko patawarin, di ba? Nasa comment section yung last part ng picture, yun ang tamang totoong nangyari. So pagkatapos, ayun, lesson learned. Both side, lesson learned yun, okay? Hindi naman ang part of the waiter or nung server or ang part mo rin, dapat na ikaw rin mismo natuto sa mga ginawa mo, okay? Ganun lang naman yun. We're not perfect, we're doing mistakes, sometimes hindi natin sinasadya, or sometimes circumstances dictate, ganon. Okay? Hanggang mahalaga lang is yung respeto palagi sa kapwa natin. Okay? Yun lang. Para sa akin, ang masasabi ko dito and my comment and reaction for this video. Okay? Peace out, yo. Once again, this is DK. And, yan. Huwag niyong kalimutan subscribe and comment kayo kung ano yung masasabi niyo dito sa pangyayari ito.